Ano ang gagawin mo kung nalaman mong mayroon kang limitadong oras na lang? Hindi isang taon, hindi isang buwan, baka ilang linggo na lang. Karamihan sa atin, ang unang naiisip ay ang mga taong mahal natin, ang mga taong hindi natin nasabihan ng maayos. Ang mga taong pinabayaan natin dahil sa araw-araw na buhay. Iyan mismo ang nararamdaman ni Baby Facundo sa pelikulang Meet and Greet, ang pinaka-blockbuster na Filipino film ng 2025. Isang ina, 4 na anak na matagal ng malayo, at isang pangarap na tila imposible, ang makilala ang kanyang idolong A-drama star, si Park Seo-joon. Ngayon, bibigyan ko kayo ng buong kwento nito. Kung hindi pa kayo nanonood, ito na ang pinaka-honest, pinaka-detalyadong recap na mahahanap nyo. Manatili kayo. Kilalanin natin si Baby Facundo, isang ina sa kalagitnaan ng kanyang buhay, na nabubuhay sa simpleng mundo ng kanyang tahanan sa probinsya. Sa labas, masaya siya. Lagi siyang nakangiti. Palaging may mainit na kanin para sa sinuman na dumating sa pintuan niya. Pero sa loob, may tinatago siyang bagay na matagal na niyang iniingatan. Isang diagnosis na sineseryoso na ng kanyang doktor. Nagbalik ang kanyang cancer. At ngayon, iniaalok sa kanya ng doktor ang chemotherapy. Ngunit may kondisyon si Baby. Hindi siya papayag na dumaan sa chemotherapy kung hindi makikita ng kanyang 4 na anak ang kanilang ina at kung hindi niya mamamakilala ang pinakamahal na taong kilala niya sa screen, si Park Seo-joon. Totoo yan. Isang A-drama tita ang nasa sentro ng pinakamalaking Filipino movie ng taon. At hindi ito basta-basta na joke. Dahil sa loob ng pelikulang ito, mauunawaan natin kung bakit ang isang A-drama ay maaaring maging tulay sa pagitan ng isang inang nangangailangan at ng mga anak na lumayo. Kaya ang nangyari, tinang ng 4 na magkakapatid ang mensahe ng kanilang ina. Dumating sila sa bahay ng kanilang nanay, hindi dahil gusto nila, sa totoo lang. Ilan sa kanila ay napilitan, ilan ay nagtataka, at isa ay nagalala. Pero nang marinig nila ang kondisyon ni Baby, ang Park Seo-joon na kondisyon, nagkaroon ng 3 klase ng reaksyon sa sala nila. Una, tawa. Pangalawa, inis. Pangatlo, malalim na katahimikan. Para sa kanila, ito ay isang kathang-isip ng isang matanda na sobrang nahilig sa drama. Pero si Baby, seryoso siya, at alam niya kung paano i-convince ang kanyang mga anak. Ginamit niya ang tanging bagay na lagi niyang nalalaman, ang pagmamahal niya sa bawat isa sa kanila. Tinawagan niya ang bawat isa. Nag-usat sila ng mga bagay na matagal nang naghihintay na sabihin. At doon nagsimula ang tunay na kwento. Hindi lang ito kwento tungkol sa isang babae na gustong makilala ang isang Korean act. Ito ay kwento ng isang pamilya na nagsimulang muling magsalita at makinig. Samantala, habang nagsisimula ang planning ng kanilang mission para kay nanay, lumabas din ang mga alitan sa pagitan ng magkakapatid. Si Andre at Gina, constant na magkasalunga. Si Tonyo, naiipit sa gitna. Si Ligaya, tahimik na nagmamasid, pero sa loob niya, maraming nasasabi. At dito natanto ng manonood, pati na rin ng mga karakter, na ang tunay na problema ng pamilyang ito ay hindi ang sakit ni Baby. Ang problema ay ang matagal na silang hindi nagkakaintindihan. Ang matagal na silang hindi nagmamahal ng todo. Sige na, nagsimula na ang misyon. Inihanay ng 4 na magkakapatid ang kanilang mga plano para matupad ang pangarap ng kanilang ina. At hindi ito madali. May mga sagabal, may mga hindi inaasahang twist, may mga sandali na halos sumuko na sila. Ito ang pinakamasayang parte ng pelikula, ang mga eksena kung saan nakikita mo ang tunay na chemistry ng pamilya. Dahil kahit magkagalit sila, kahit magkaaway, nasa isa't isa pa rin sila kapag kailangan. At sa bawat hakbang ng kanilang misyon, may natutuklasan silang bagay tungkol sa kanilang ina at tungkol sa kanilang sarili. Makikita natin ang eksena kung saan nakaupo si Baby na mag-isa sa gabi, nanonood ng kanyang paboritong A-drama. At sa isang simpleng monologe, ipinapaliwanag niya kung bakit siya nahilig sa mga A-drama, hindi dahil sa escape, hindi dahil sa ilusyon, kundi dahil sa bawat episode, may isang bagay na palagi niyang nakikita, na kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, may pag-asa, na may taong laging bumabalik. At iyon ang gusto niyang iparamdam sa kanyang mga anak, na kahit gaano katagal nilang ginawang malayo ang isa't isa, maaari silang bumalik. Palagi, sa gitna ng lahat ng ito, may isang eksena na siguro ang pinaka-iconic sa buong pelikula. Isang usapan sa pagitan ni Baby at ng isa sa kanyang mga anak, isang pag-amin na naghihintay na sabihin sa loob ng maraming taon. Hindi ko na ibibigay ang detalye para hindi ma-spoil, pero ito ang eksena na pinaka-maraming tao ang umiyak sa sinehan. At ngayon, ang sandaling pinaka-hinihintay ng lahat. Natupad ba ang pangarap ni Baby? Nakita ba niya si Park Seo-joon? Ito ang parte kung saan titibok ang puso ninyo. Sinisigurado ko yan. Nandoon si Baby, nakatayo sa harap ng isang bagay na para sa kanya ay pananaginip lamang. At sa kanyang tabi, ang 4 niyang anak. Hindi sila nandoon dahil napilitan sila. Nandoon sila dahil pinili nila. Pinili nilang maging pamilya muli. Pinili nilang ibalik ang mga bagay na matagal na nilang nawala. At sa sandaling iyon, sa Meet, Greet and Buy, hindi lang si Park Seo-joon ang nakilala ni Baby. Nakilala muli niya ang kanyang mga anak at nakilala nila muli ang kanilang ina. Ito ang pelikulang nagpatunay na ang isang
simpleng pangarap ng isang ina ay sapat para ibalik ang isang pamilya na akala mo ay wala ng pag-asa. At kung iniisip niyo na ito ay isang simpleng rom-com o feel-good movie lamang, hindi. Ito ay isang salamin ng buhay. Ito ay para sa bawat drama tita na may lihim na pangarap. Para sa bawat anak na malayo sa pamilya. Para sa bawat pamilyang may mga hindi pa nasasabing salita. At kung iniisip niyo na ito ay isang simpleng rom-com o feel-good movie lamang, hindi. Ito ay isang salamin ng buhay. Ito ay para sa bawat drama tita na may lihim na pangarap. Para sa bawat anak na malayo sa pamilya. Para sa bawat pamilyang may mga hindi pa nasasabing salita. Kaya kung tinanong niyo ako kung sulit ba ang meet and greet, ang sagot ko, kahit ilang beses. Ang Maricel Soriano sa papel na ito, isang masterclass ng acting, walang ibang makakapalit. At ang mensahe ng pelikulang ito, hindi kailanman magiging obsolete yan dahil lahat tayo ay may nanay. Lahat tayo ay may pamilyang gustong ibalik. Kung nagustuhan niyo ang recap na ito, mag-subscribe na kayo sa aming channel, Pelikula Recap Ye. Dito, ikinukwento namin ang pinakamagagandang pelikula sa wikang Tagalog para sa puso ng bawat Pilipino. At kung mayroon kayong gusto naming i-recap sa susunod ay comment ninyo sa ibaba. Basahin namin lahat yan. Hanggang sa susunod, salamat sa panonood. At huwag ninyong kalimutan, tawagan niyo ang inyong mga magulang ngayon.